Nagalit ang healer sa pagtawag sa kanila na mahina at pinagalitan ang bata, ngunit binaliwala lang siya nito, sinasabing kinakausap niya ang bida at ayaw ng abala. Maya-maya, natagpuan ng tatlo ang kanilang sarili na nakakulong sa loob ng isang curse barrier. Ang harang na ito ay nagpapako sa mga biktima sa pwesto at dahan-daang inuubos ang kanilang HP. Agad na naintindihan ni Jean Friday kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Kung hindi siya kikilos ng mabilis, maaaring mamatay ang iba. Kinutya sila ng bata sa pagiging sapat na mahina para mahulog sa ganoong atake at sinabi sa kanya na huwag silang pansinin dahil gusto lang niyang makipaglaro sa kanya. Tumanggi si Jean Friday na sakyan siya at umatake gamit ang centipede sword, ngunit madaling umiwas ang bata at pinuri pa siya sa kanyang bilis. Ipinaliwanag niya na naghahanap siya ng taong makakasabay sa kanya. Para sa kanya, ang ibang mga hari ay hindi sapat dahil wala sa kanila ang makapagpapasaya sa kanya. Ngunit ang bida, ayon sa kanya, ay iba. Isang taong gusto niyang makalaro habang buhay. Agad siyang tinanggihan ni Jean Friday, ngunit iginiit ng bata na hindi niya ito pagpipilian. Sinabi niya na patuloy siyang makikipaglaban dito hanggang sa masira ang katawan nito. At kung mawasak ito, kakainin na lang niya ito pagkatapos. Sinagot siya ng bida ng sarili niyang banta, nangangakong bubugbugin siya at kakaladkarin ang anumang matitira sa kanya sa buong kapitbahayan. Tumawa ang bata, tinawag itong masaya, at nagpakawala ng sunod-sunod na kidlat. Patuloy na umiiwas si Jean Friday habang masayang nagbabala ang bata na ang isang tama ay magpapaabo sa kanya. Gaano man kakulit ang bata, ang kapangyarihan niya ay totoo, at dahil hindi siya napagaling ng healer bago ang laban, ang kanyang HP ay nasa isa pa rin. Ang isang pagkakamali ay ikamamatay niya. Natuwa ang bata nang makita siyang gumamit ng black hole skill at gusto pa niyang makakita ng higit pa. Samantala, pinagsisihan ng healer ang hindi pagpapagaling sa kanya, ngunit wala siyang magagawa. Ipinaalala sa kanya ng vice-presidente na ang curse barrier ay maaari lamang masira sa pamamagitan ng pagtalo sa taong nagpakawala nito. Patuloy na umiiwas si Jean Friday habang patuloy ang bata sa kanyang pag-atake. Nagtaka siya kung kaya bang sipsipin ng bida ang twin blades, ngunit hamarang siya gamit ang centipede, alam na lumalala na ang sitwasyon. Walang tigil ang pag-atake ng bata habang pinananatililing aktibo ang barrier. Ang kanyang kapangyarihan ay napakatindi. Nang mabaigo ang mga blade, lumipat ang bata sa fire bullets at hindi nagtagal ay dinobol niya ang atake gamit ang isang summoning skill. Umuulan ng apoy mula sa itaas. Sa wakas ay gumanti ang bida gamit ang divide, isinisiwalat na inactivate niya ang white hole. Lalo pang natuwa ang bata, inaming inaasahan niyang sisipsipin nito ang apoy sa halip na ilalabas ang kidlat na sinipsip niya kanina. Ngayong nanginginig na sa pananabik, dinagdagan ng bata ng wind attribute ang kanyang mga atake. Sinipsip ito ni Jean Friday sa black hole, ngunit alam niyang kulang siya sa mga skill para tapusin ang bata. Dahil isang HP na lang ang natitira, hindi niya maaaring ipagsapalaran ang pagpapalit ng class, at marami sa iba pa niyang kakayahan ay hindi magamit dahil sa cooldown o level restrictions. Pagkatapos, naglunsad ang bata ng isang martial arts skill na tinatawag na Light Dark Fist Wave, at sinipsip din niya ang dalawang iyon. Habang umaatras, nagsimula siyang bumuo ng isang plano. Akala ng bata ay naabot na niya ang kanyang limitasyon at hinimok siyang patuloy itong pasayahin. Ngunit biglang idineklara ni Jean Friday na tapos na siya. Nalito ang bata at sinabing nadidismaya siya. Sa halip na sumuko, lalong nanindigan ang bida at sinabi sa bata na siya ang nakadidismaya. Sa galit, iginiit ng bata na malakas siya, ngunit tinawag niya itong isip bata dahil sa hindi pag-unawa sa tunay na lakas. Ipinaliwanag niya na upang maituring na malakas, kailangan mong kontrolin ang kahit 6 na elemento, ngunit 5 lang ang kaya niyang kontrolin. Isang elemento ang kulang. Nang marinig ito, agad na nagpaputok ang bata ng isang aqua burst para patunayan ang kanyang kapangyarihan. Sinipsip ni Jean Friday ang tubig ng may ngisi. Natigilan ang bata dahil hindi niya inakalang masisipsip ito. Pagkatapos ay ibinunyag ng bida na niloko niya ito kanina nang magpanggap siyang hindi niya kayang sipsipin ang mga water-based attacks para pilitin itong tumira gamit ang isang mas mahinang bersyon. Ngayong natugunan na niya ang lahat ng mga kondisyon, sa wakas ay na-unlock na ng kanyang mga bracelets ang kanilang ikatlong mga skill.
Tumayo siya ng may pagmamalaki habang ang iba ay nanunood ng walang magawa mula sa loob ng barrier. Inamin niya na malakas ang bata, ngunit isa pa rin itong bata na madaling lokohin. Kung ginamit sana ng bata ang mga hostage sa loob ng barrier bilang tunay na pang-ipit, baka nanalo pa siya. Nagalit ang bata sa pagmaliit sa kanya at iginiit na hindi niya kailanman kailangan ang mga murang taktika at pinanatili lang silang buhay para makapanood sila. Bagaman sinasabi ng bata na hindi pa tapos ang laban, kampanteng sinabi ni Jean Friday sa kanya na para sa kanya ay tapos na ito. Sumugod ang bata gamit ang twin swords, ngunit kalmado niyang inactivate ang kanyang universe skill, nilalamon ang bata sa bakanteng espasyo. Patuloy na iwinasiwas ng bata ang kanyang espada sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari, ngunit wala itong silbi. Ang universe skill ay nagtitrigger lamang kapag 6 o higit pang elemental attributes ang nasipsap sa loob ng maikling panahon at ang cooldown nito ay tumatagal ng 1 buong buwan. Sa loob ng void, natuklasan ng bata na hindi niya magamit ang alinman sa kanyang mga kakayahan. Ipinaliwanag ni Jean Friday na ang universe ay isang hindi patas na teknik na idinisenyo para lumunin ang lahat ng nasa loob ng abot nito. Tila tumutugon sa kanyang mga salita, ang kadiliman ay bumalat sa bata, na tuluyang inihihiwalay siya. Dinapuan siya ng panik ng marealize na tunay na siyang nag-iisa na wala nang matitirang kalaro. Habang gumuguho ang void, sinabi ng bida sa kanya na I enjoy ang bakanteng dimensyong iyon ng mag-isa. Matapos matalo ang ika-4 na hari, natanggap niya ang Black Clover na may markang numero 4 at sa wakas ay naglaho ang curse barrier sa paligid ng kanyang mga kasamahan. Agad na nagmadali ang healer sa kanya para mapagaling siya at nagtanong kung nagawa ba niyang talunin ang bata. Siniguro niya rito na wala na ang bata, malamang ay naglalagalag na sa kung saan sa universo. Muling nagpasalamat ang vice-presidente sa pagliligtas sa kanila, ngunit iginiit niya na tinulungan din nila siya. Matapos pagalingin ni Maria ang vice-presidente, itinuro ng babaeng summoner na wala nang natitira sa dungeon na sulit panggalugarin at iminungkahi na bumalik na sila. Pumayag siya, binabanggit na wala na ang huling hari at wala na siyang maramdamang magic power sa paligid. Biglang napansin ng babae na ang pintong ginamit nila kanina ay naglaho na. Sinuri ng grupo at na-realize na tama siya. Hinala ng bida na ito ay isa pang huling trip mula sa bata na laging gustong bitagin sila at makipaglaro habang buhay. Kung ang dungeon ay talagang nagmula sa class skill ng isang sage, dapat ay makakalabas na sila ngayon. Pagkatapos ay may naisip siyang ideya at agad na binuksan ang kanyang inventory. Nang magtanong ang healer kung ano ang ginagawa niya, ipinaliwanag niya na maaaring may paraan siya para makalabas, bagaman hindi siya sigurado kung gagana ito. Inihanay niya ang 4 na Black Clovers at ginamit ang kaluluwa ng ikatlong Demon Lord kasama ang mga ito, inililipat ang kanyang class sa synthesizer. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang class skill na synthesis, pinagsasama-sama ang lahat ng mga item. Ang resulta ay isang hidden rank equipment na tinatawag na Grim Reaper. Nagulat ang lahat ng ang bungo na nakakabit sa sandata ay biglang nagsimulang tumawa ng malakas, sinasabing sa wakas ay nakalanghap na ito ng sariwang hangin matapos ang mahabang panahon. Inakala ng babaeng summoner na isa lamang itong pakulo at nagreklamo naman ang healer sa ingay, hinihiling na hinaan ang volume. Galit na iginiit ng bungo na hindi ito isang laruan. Pagkatapos ay napansin nito ang bida at masayang kinilala ito bilang bago nitong amo. Ang Grim Reaper ay lumabas na isang bihirang sandatang nagsasalita na may matapang na personalidad. Agad itong nagsimulang magdadaldal ng walang tigil, tinatanong ang mga babae kung sino ang dying date nila at tinutokso ang vice-presidente tungkol sa punit nitong manggas na para bang isa itong fashion statement. Bagaman ang performance nito ay nasa divine level, naging dahilan nito para menas ang grupo. Gamit ang sandata, nagbukas si Jean Friday ng isang gate, na sa wakas ay nagbigay daan sa kanila para makaalis sa dungeon. Ipinagmalaki ng sandata na kaya nitong hiwain ang anuman na iniisip ng may hawak nito, bagaman binanggit nito na tumatanggi itong humiwol ng mga romantikong relasyon dahil itinuturing nito ang sarili na isang gentleman. Nagustuhan ni Jean Friday ang kahangahangang stats ng sandata, ngunit nagsimulang mahilo ang kanyang pandinig sa walang tigil nitong daldal. Samantala, tila may nagmamasid sa kanila mula sa malayo, ngunit nang tumingin ang bida, naglaho ang presensya.
Muling nagpasalamat ang Vice-Presidente at sinabing plano nilang bumalik sa Adventurers Association para gumawa ng report dahil gumanap siya ng napakahalagang papel. Inimbitahan siya ng lalaki na sumama. Nagulat ang bida, ngunit ipinaliwanag nito na itinuturing na siyang mahalagang saksi ng association ngayon. Inaalala ang naunang pagbanggit ng mga tanong, alam niyang malamang ay tatanungin siya ng Vice-Presidente tungkol sa hidden equipment. Tahimik siyang nag-alala na baka ay detain siya, ay interrogate, o kumpiskahin pa ang kanyang kagamitan, at panandalian niyang naisip na tumakas. Ngunit binanggit ng Vice-Presidente na ang Presidente mismo ay nais ding makipagkita sa kanya. Nakakuha ito ng kanyang atensyon at humingi siya ng kumpirmasyon. Nilinaw ng lalaki na sineseryoso ng association ang insidente ng mga nobody, bagaman hindi nila siya pipiliting sumama. Pinag-isipan niya ito at pagkatapos ay ngumisi. Malayo sa ground 8, iniulat ng isang subordinate sa 4 na malabong figure na ang mga Quattro ay napatay lahat ng mga tao sa isang sorpresang atake. Ibinunyag din niya ang isang bagay na mas nakakagulat pa, isang taong may divine equipment ang lumaban kasama nila. Nagulat ang 4, hindi na sila nakarinig ng divine equipment sa loob ng mahigit 1,000 taon, at alam nilang ang gayong mga sandata ay banta sa lahat ng kanilang pinaninindigan. Gayunpaman, nananatili silang tapat sa kanilang Panginoon na si Abyss, at nangakong pupuksain ang sinumang haharang sa kanilang daan. Balik sa Adventurers Association, nakatayo ang Vice-Presidente at ang iba pa sa harap ng Presidente na si Jeansman. Pinuri niya ang kanilang tagumpay at nagpahayag din ng kalungkutan sa pagkawala ni Wyatt, na naging mahalaga kapwa bilang tao at sa association. Pagkatapos ay tapat siyang nagpasalamat sa bida. Napansin ni Jean Friday na ang presidente ay naglalabas ng aura na higit pa sa isang ordinaryong tao. Ipinakilala ng matanda ang kanyang sarili at ipinaliwanag kung bakit niya ito ipinatawag. Bagaman naging mahalagang saksi siya, ang insidente tungkol sa mga nobodies ay malayo pa sa pagtatapos. Nag-activate ang isang subordinate ng screen na nagpapakita ng footage ng mga halimaw na nagwawala sa loob ng lungsod. Ang lahat, kasama na ang bida, ay natigilan. Nagsimula siyang magtaka kung ang bagong banta na ito ay konektado sa kamakailang paglitaw ng mga nobodies. Ipinaliwanag ng matanda na saktong matapos matalo ang mga nobodies, may mga ulat na dumating tungkol sa malaking pagtaas ng aktibidad ng mga halimaw sa mga lungsod ng Ground 6. Matapos makumpirma ang sitwasyon, ipinadala ng association ang mga natitirang miyembro ng liga kasama ang mga Special Extermination Forces para asikasuhin ito. Mabuti na lamang at ang mga sibilyan at mga adventurer ay nailikas na sa ngayon. Agad na iminungkahi ng Vice-Presidente na makipagkita sila sa mga puwersang nakatalaga na sa Ground 6. Pinahalagahan ng presidente ang kanyang mabilis na pag-iisip at tinanong kung nasa mabuti pa silang kalagayan para kumuha ng isa pang misyon. Siniguro ng Vice-Presidente na nasa maayos silang kondisyon salamat sa skill ng healer. Kahit na nakakaramdam ng guilt ang matanda sa muling pagpapadala sa kanila ng ganoon kaga, ang sitwasyon ay masyadong seryoso para ipagpaliban. Mahirap makahanap ng maaasahang mga mandirigma ngayon, kaya hinimok niya silang umalis agad. Napansin ng babaeng healer na habang malaking bilang ng mga halimaw ang lumitaw, wala pa sa mga nobodies ang nagpapakita. Kinumpirma ito ng matanda, at idinagdag ng babae na ang sitwasyon ay makakaya pa sa ngayon, ngunit kung may lilito na nobody na kasing lakas ng nakalaban nila sa dungeon, ang kalalabasan ay magiging mas masama. Nagbabala ang matanda na hindi pa sila pwedeng magpabe. Ang kawalan ng sightings ay hindi nangangahulugang hindi lilito ang mga nobodies mamaya. Naalala ni Jean Friday na binanggit ng Vice-Presidente na ang mga nobodies ay may taglay na katalinuhan. Pagkatapos ay nagtanong ang Vice-Presidente tungkol sa iba pang miyembro ng liga na nakatalaga na. Iniulat ng matanda na nagawang talunin ni Ruka ang isang dungeon boss mula sa isang C-rank dungeon, na naging sanhi ng paglaho ng lahat ng mga halimaw na konektado sa dungeon na iyon mula sa lungsod. Nang marinig ito, inakala ng babaeng summoner na kung matatalo nila ang lahat ng mga dungeon boss na nakakalat sa Ground 6, ang mga halimaw sa mga lungsod ay maaaring maglaho rin. Sumang-ayon ang presidente na ito ang kanilang kasalukuyang teorya. Gayunpaman, itinuro niya na ang tunay na isyu ay ang pag-unawa kung paano nakalusot ang mga halimaw sa mga defensive wall sa unang pagkakataon.
Kung walang sagot doon, nanganganib silang pumasok sa isang walang katapusang siklo kung saan bumabalik ang mga halimaw sa tuwing nagre-respawn ang mga dungeon boss. Bukod dito, hindi rin nila alam kung ang mga nobodies ay konektado rito o hindi. Sa ngayon, wala silang pagpipilian kundi ubusin ang mga halimaw na kasalukuyang namimansala sa mga lungsod. Kinumpirma ng presidente na ito ang kanilang kagyat na layunin. Ipinaliwanag niya na ang ibang miyembro ng liga ay patungo na sa mga A, B, at E rank na dungeon. Tanging isang F rank at isang S rank na dungeon na lamang ang natitirang wala pang nakatalaga. Nagpasya ang vice-presidente na sila na ang bahala sa mga iyon. Samantala, napansin ni Jean Friday na wala pang binabanggit ang presidente tungkol sa hidden equipment at nagtaka siya kung pinili ba ng vice-presidente na huwag itong iulat. Bago pa siya makapag-relax, tinawag ng matanda ang kanyang pangalan at nakiusap na makausap siya. Kinilala nito ang kanyang tulong sa pagtalo sa mga nobodies, ngunit niliwanag nito na ang susunod na usapin ay hiwalay na rito. Bigla na lang, inayos ng matanda ang kanyang tindig at nagpakawala ng isang mabigat na aura, sabay sabing hindi niya mapagkakatiwalaan ang lakas ng isang tao nang hindi niya mismo ito nakukumpirma. Alam ni Jean Friday na ang presidente ang pinakamalakas na taong nakaharap niya sa ngayon, mas malakas pa kaysa sa bata, at na-realize niya na baka hindi siya manalo, gamitin man niya ang lahat ng kanyang hidden rank equipment. Noong akmang sisigat na siya, hamarang ang vice-presidente sa pagitan nila at ipinaalala sa matanda na wala na silang oras para rito. Tumawa ang presidente, tinapik si Jean Friday sa balikat, at binaliwala ito bilang isang lumang gawi. Hiniling niya rito na ipahiram ang kanilang lakas at muling pinuri ang kanyang talento, binabanggit na sapat ang lakas niya para talunin ang mga halimaw na kahit ang koponan ng vice-presidente ay nahirapan. Sumagot ang bida na wala siyang pananagutan sa asosasyon. Ngunit dahil may utang na loob siya sa vice-presidente, tutulong siya sa pagkakataong ito. Kampante niyang idineklara na kaya niyang tumalo ng mas maraming halimaw kaysa sa mismong League of Eight. Upang patunayan ito, sinabi niya na kukunin niya ang pinakamahirap na target, ang S-rank dungeon. Pagkarinig dito, ngumisi ang matanda sa gitna ng kanyang malagang balbas at tinanggap ang kanyang mungkahi. Nang hindi nagsasayang ng oras, tumalon si Jean Friday palabas ng gusali ng asosasyon sa pamamagitan ng bintana. Alam niyang maaaring lumitaw muli ang mga nobodies sa anumang sandali, kaya ang focus niya ngayon ay makuha ang susunod na hidden equipment. Pumasok siya at ang babaeng summoner sa S-rank dungeon sa ground 6. Pinakawala ng babae ang fire spirit, sinusunog ang mga halimaw sa paligid nila, ngunit mabilis siyang napagod dahil sa napakaraming kaaway. Nang tumingin siya sa bida, nakita niya itong tinatapyas ang mga halimaw gamit ang centipede sword, at kitang-kitang nag-e-enjoy ito. Nagtaka ang babae kung motivated ba ito dahil sa mga kondisyong itinakda nito sa presidente, ngunit ipinaliwanag ni Jean Friday na ang mga kondisyong iyon ay nagsisilbing insurance lamang. Hinala ng babae na may binabalak na naman ito, ngunit iginiit ng bida na huwag siyang palabisang parang kriminal. Ipinaalala niya rito na tinutulungan niya ang asosasyon, kaya nakikinabang ang magkabilang panig. Bago pa siya makapagtanong ng higit pa, isang tawag ang umabala sa kanila. Samantala, iniisip ni Jean Friday ang materyales na kailangan niya para sa susunod na bahagi ng hidden gear. Napakababa ng drop rate nito, kaya kailangan niyang maging matulungin habang nangangaso. Sa kasalukuyang mass outbreak at sa pagpapakalat ng liga sa lahat ng dako, dapat na mas mataas ang tsansang makuha ito kaysa noon. Kinontak ng presidente ang babae para sa status update. Sumagot nito na maayos naman ang lahat maliban sa napakaraming bilang ng mga halimaw. Tinanong ng matanda kung kaya ba nilang dalawa na tapusin ang dungeon ng mag-isa dahil ang ibang miyembro ng liga ay namumuno ng mga koponan sa ibang lugar. May kumpiyansang sumagot ang bida, sinasabing kung hindi nila kaya ang ganitong kaliit na bagay, hindi na sila karapat-dapat na kilalanin ang lakas. Tumawa ang matanda sa kanyang kumpiyansa at ipinaubayan na sa kanila ang dungeon. Habang patuloy sa pagkatay ng mga halimaw si Jean Friday, tahimik na naobserbahan ng babae na kasing kakaiba rin ito ng matanda, ngunit hindi may kakaila ang kanyang pambihirang galing. Nagbigay ng update ang presidente tungkol sa mga natitirang dungeon. Ang mga koponan nina Leon, Gigan, at Ryu ay maayos ang pag-usad at malapit na sa kanilang mga dungeon boss.
Ang mga koponan naman ng Vice-Presidente at ng healer ay nagpapakita rin ng inaasahang galing at papalapit na sa kanilang mga target. Nang marinig ito, nakaramdam siya ng ginhawa at nagtanong tungkol kay Ruka. Inamin ng presidente na hindi pa nagpaparamdam ang lalaki, na normal naman para rito. Nagkomento ang babae na kabilang din ito sa kategorya ng mga sira-ulo gaya ng bida at ng presidente. Siniguro ng presidente sa kanya na ang huling ulat nito ay bago pumasok sa A-rank dungeon at dahil hindi naman ito humihingi ng backup, malamang ay mag-isa itong tumatapos doon. Sumang-ayon ang babae dahil alam niyang ito ang pinakamalakas sa mga miyembro ng liga. Nang matapos ang tawag, casual na sinabihan siya ni Jean Friday na magpatuloy na sa paglakad dahil nalinis na niya ang mga halimaw sa unahan. Samantala, muling kinontak ng presidente ang ibang koponan at mukhang maayos naman ang ginagawa ng lahat. Natutuwa ang presidente na nasa plano ang lahat. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawag si Ruka at nagtanong tungkol sa pag-unlad ng ibang mga squad. Ipinaalala sa kanya ng presidente na siya dapat ang nag-uulat, at tumawa lang ang lalaki bago ipinaliwanag na kara-rating lang niya sa A-rank dungeon at papasok na sa loob. Binanggit ng presidente ang kanyang pagkaantala, at casual na sinabi ng lalaki na nakatagpo siya ng ilang aberya sa daan, ngunit naayos na niya ito. Bago tapusin ang briefing, inutusan ng presidente ang lahat ng koponan na magulat agad kung may mangyaring hindi pangkaraniwan. Ginamit din niya ang pagkakataong ito para sabihin sa kanila ang tungkol sa bida. Tumawa si Leon nang marinig ang tungkol sa matapang na baguhan, ngunit inamin niyang gusto niya ang kumpiyansa nito. Nanatiling tahimik si Ryu, bagaman halatang interesado ito. Si Gigant naman ay nayanig at nakukulitan na may isang taong nagsalita ng ganoon kabastos sa presidente. Pinakalma sila ng presidente sa pagsasabing bagaman mayabang ang bagong lalaki, hindi naman ito masamang tao. Dahil doon, tinapos na niya ang tawag. Napansin ng lalaking may asul na buhok ang interes ng presidente sa baguhan at naging mausisa na rin ito. Balik sa loob ng S-rank dungeon, nakatayo ang bida at ang babaeng summoner sa harap ng Demon Lord na si Iron Golem. Pinagmasdan ng boss ang mga bangkay ng mga halimaw sa paligid niya, gulat na may nakarating sa puntong ito. Inanunsyo ni Jean Friday na lalabanan niya ang Demon God ng mag-isa, at tinanggap naman ng babae ang kanyang desisyon. Gayunpaman, bago pa magsimula ang labanan, biglang lumitaw ang lalaking may asul na buhok mula sa kung saan, na ikinagulat nilang dalawa. Matapos ang mabilis na sulyap sa bida, nagpasya siyang gusto niyang makita mismo ang kakayahan ng rookie. Walang ideya si Jean Friday kung sino ang lalaking ito, ngunit ang tindi ng kapangyarihang nararamdaman niya ay nagpapahiwatig na kapantay nito ang presidente, o baka mas malakas pa. Tinawag siya ng babae na Ruka at doon na-realize ng bida na isa siya sa League of Eight. Ipinaliwanag ng lalaki na nabalitaan niya ang tungkol sa baguhang humahamon sa asosasyon at pumunta para mag-usisa. Binanggit ng babaeng summoner na sabi ng presidente ay papunta siya sa isang A-rank dungeon, ngunit casual na sinabi nito na natapos na niya iyon at dumiretso na rito. Nabigla ang babae dahil hindi pa ganoon katagal nang huling kontakan siya ng presidente. Biglang naghagis ng malaking bato sa kanila ang Demon Lord, na nayayamot na nag-uusap lang sila ng casual sa harap niya. Inakusahan niya sila ng pagmaliit sa kanya. Masayang humingi ng paumanhin ang lalaki at tumalon ng malayo para manood mula sa distansya. Nagulat ang babaeng summoner na pumunta talaga ito para lamang mag-obserba. Sinabihan din siya ni Jean Friday na umatras na rin. Nagtaka ang babae kung naiilang ba ang bida sa presensya ni Ruka, ngunit ang tumitinding aura nito ay nagpapakitang nakapokus na ito sa laban. Nagulat ang Demon Lord na balak nitong lumaban ng mag-isa. Kinutya niya sila sa pagsasabing wala namang magiging pagkakaiba kung kasali ang babae, na agad namang ikinairita nito. Sinubukan ng babaeng sumali, ngunit iginiit ni Jean Friday na siya na ang bahala sa laban. Pinapanood sila ng lalaking may asul na buhok ng may interes, alam na iisang paraan lamang ang garantisadong makakatalo sa isang S-rank Demon Lord. Mausisa siyang makita kung anong estilo ang gagamitin ng baguhang ito. Sumugod ang bida, ginamit ang malaking kamay ng Demon Lord bilang kantungan para tumalon paitaas bago humiwa pababa gamit ang Centipede Sword. Hinarang ito ng boss gamit ang mabibigat nitong braso, ngunit halatang nagulat ito sa kanyang taglay na lakas, lalo na kung isa sa alang-alang ang dami ng halimaw na kinailangan niyang paslangin para makarating dito.
Patuloy ang pag-atake ni Jean Friday gamit ang centipede, ngunit mabilis niyang na-realize na mas matibay ang nilalang kaysa sa inaasahan niya. Hinala niya na tumaas ang lakas nito dahil sa insidente ng mga nobodies. Karaniwan, ang Demon Lord na ito ay dapat nasa level 350 lamang, ngunit ngayon ay nasa level 400 na ito. Gayunpaman, para sa kanya ay wala pa rin itong sinabi kumpara sa bata noong nakaraan. Mula sa gilid, nanunood ang babae at naintindihan kung gaano katindi ang boss na ito. Maaaring hindi nito kapantay ang attack power ni Quattro, ngunit ang depensa nito ay nasa ibang antas. Napakakapal ng armor nito kaya ang pagtama ng isang malinis na serye ng atake ay tila imposible. Pinapanood din ni Ruka ang laban, ngunit dahan daw ang nadidismaya. Para sa kanya, masyadong umaasa ang bida sa brute force at nagsisimulang magmukhang boring ang labanan. Inamin niya na wala pa siyang nabalitaan na isang baguhang nakarating sa puntong ito ng mag-isa, kahit pa may suporta ni Maria, at tinatanggap niya na mas mataas ito kaysa sa isang normal na adventurer. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit interesado rito ang presidente. Muling lumapit si Jean Friday at nagawang tumama sa puso ng Demon Lord. Napansin ng lalaking may asul na buhok na lumabas ang core ng mas maaga kaysa sa inaasahan at tinanong ang babae. Kung binigyan ba niya ito ng pahiwatig, ngunit sinabi nitong wala siyang sinabi. Lalo itong naging mausisa, kung ang bida ay tunay na baguhan, dapat ay ito ang unang pagkakataon niyang makaharap ang Demon Lord na ito sa labas ng early tutorial phase. Kaya, paano niya nalaman ang tungkol sa core? Itinatago ng ika-6 na Demon Lord ang core nito sa loob ng katawan, at ang reward ay nagbabago depende sa lakas na ginamit para sirain ito. Maaaring talunin ito ni Jean Friday gamit ang centipede, na sapat na sana, ngunit sa halip ay inilabas niya ang Grim Reaper, pumipili ng sandatang nagpapakita na balak niyang patunayan ang kanyang lakas. Sa sandaling lumitaw ang Grim Reaper, ang bungo sa sandata ay biglang humalaklak ng malakas. Napansin nito ang babaeng summoner at nagtanong kung may cave date ba silang dalawa o kung anuman. Patuloy sa pagmamasid ang isa pang lalaki at sinusubukang pagpasyahan kung tsamba lang ba ang maagang paglabas ng core. Ang tunay na mahalaga ay kung makakakuha ba siya ng S-rank reward, isang bagay na siya, ang presidente, at ilang tao lamang ang nakagawa. Mukhang humanga rin ang Grim Reaper sa Demon Lord at inactivate ang kanyang ikalawang skill. Ang requirement para sa skill ay isang level gap na 200 o higit pa sa pagitan ng gumagamit at ng target. Sinamantala ni Jean Friday ang tumaas na level ng Demon Lord at binaliktad ang sitwasyon para sa kanyang kapakanan. Lalo pang lumalim ang kuryosidad ni Ruka habang naghahanda ang bida.